Maligayang pagbabalik dito sa Bako Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang 2022 action drama thriller series na may pamagat na Simulan na natin. Sa Byeoksan High School ay makikita natin ang top student na si Shiyo na naghahanda para sa isang mock test. Lingid sa kanyang kaalaman ay may namumuong inis sa kanya ang bully na si Yeonbin. Nagsawa na silang magbabarkada sa binubuli nilang kaklase kaya naman ay binato ng sapatos ni Yeonbin si Shiyun. Pabirong nagsorry si Yeonbin at sinabi naman ni Shiyo na mag-ingat na lang sa susunod. Hindi niya nagustuhan ang pagiging nonchalant ni Shiyun kaya naman ay inaya niya ito ng suntukan. Bago mangyari yun ay dumating ang mga baseball players sa kanilang classroom. Hinahanap ng kanilang leader si Suho dahil nakipag-flirt daw ito sa kanyang girlfriend. Sinabi ni Suho na isang beses lang sila nag-date at hindi naman daw niya type ang girlfriend ng leader. Nagalit ang leader at inatake si Suho patulong ang kanyang mga kasama. Nakita ng lahat ang galing ni Suho sa mixed martial arts at isa-isang tinuruan ng leksyon ng mga kalaban. Sa huli ay sinabi ni Shiyun kay Suho na sa labas nila dalhin ang kanilang away. Kinagabihan ay natuwa ang kanyang ama nang makita ang bagong award ni Shiyun. Pagtapos ay pumunta na siya sa kanyang kwarto kung saan muli niyang pinanood ang lecture ng kanyang ina. Napag-alaman natin na hiwalay na ang kanyang mga magulang. Kinabukasan pagpasok sa classroom ay naabutan niya si Suho na natutulog sa loob. Nang oras na ng PE ay hindi mahanap ni Shiyo ng kanyang uniform. Nakita niya ang mga bully at na-realize na tinapon ni Yeonbin ang kanyang uniform sa basurahan. Sa PE class ay muling nagpamalas ng liksi si Suho. Nang marating ang finish line ay nakita niya si Shiyo na kinakapos ng hininga dahil lang sa pagtakbo. Maging ang mga bully ay pinagtatawanan siya kaya naman ay binato sila ni Suho ng sapatos. Hindi nakapalag ang mga bully at ibinalik na lang kay Suho ang kanyang sapatos. Kinumpronta ni Shiyun sila Yeonbin at binalaan sila na tigilan na nila ang pambobully sa kanya. Tumanggi si Yeonbin at pinasakal si Shiyun kay Taehon. Bago siya maubusan ng hininga ay dumating ng isang teacher at pinigilan sila. Pag-uwi ni Shiyo ng bahay ay mag-isa na naman siya sa hapunan. Upang mapawi ang kalungkutan ay muli niyang pinanood ang lecture ng kanyang ina. Nag-doorbell ang isang delivery rider at nagulat si Shiyo nang makita na si Suho pala ito. Maling kwarto ang kanyang na-doorbell pero imbis na umalis ay nanghinipa si Suho ng tubig. Matapos makainom ay nagpasalamat siya kay Shiyo na naka-poker face pa rin. Kinabukasan ay pumasok ang mayamang transfer student na si Bomsok sa kanilang klase. Nang mag-recess ay nilapitan siya ng mga bully at tinanong kung saan siya dati nag-aaral. Sinabi niya ang dati niyang paaralan at sinabi naman ni Yeonbin na may kakilala siya sa school na yon. Dumating si Shiyun at pinaalis si Yeonbin sa kanyang upuan ngunit tumanggi ito. Pumulot siya ng ballpen at humanda ng itarak ito kay Yeonbin. Bago mangyari yun ay nagising si Suho at pinigilan sila. Kinagabihan ay pumasok si Shiyun sa kanyang after-school class. Sila Yeonbin naman ay nasa isang bar kung saan dumating ng dealer niyang pinsan na si Seokdae at ibinigay ang ipinagbabawal na gamot. Tinanong niya si Seokdae patungkol dito at nakaisip ng ideya upang muling guluhin si Shiyun. Sa huli ay tinawagan niya ang kanyang kakilala at nagtanong patungkol sa bago nilang kaklase na si Bomsok. Sa daan pauwi ay inakalang buyer si Shiyun ng droga. Maangas niyang pinali sa kanyang daan ng drug dealer kaya naman ay na-trigger ito. Pumunot siya ng ballpen pero bago pa matuloy ang laban ay pinigilan sila ni Seokdae na nasense ang killer instinct ni Shiyun. Kinabukasan ay kinausap ni Yeonbin si Bomsok at sinabing nalaman niya mula sa kanyang kakilala na kaya pala siya nag-transfer ng school ay dahil sa pambubuli. Sa takot na muling mabuli sa bagong paaralan ay pumayag siya sa utos ni Yeonbin na itapal ang droga sa batok ni Shiyun. Sa classroom habang nag-e-exam ay muli siyang binentahan ni Yeonbin kaya naman ay tinapal na niya ito sa batok ni Shiyun at nagpalusot na merong lamok. Nakaramdam ng pagkahilo si Shiyun at dali ang nagtungo sa CR upang maghilamos. Pagbalik sa classroom ay natuklasan na niya ang droga sa kanyang batok. Upang magising ang kanyang diwa ay pinagsasampan niya ang kanyang sarili na ikinabahala ng kanilang teacher. Pagtapos ng exam ay agad rin silang mag-check ng mga papel. Naninig ang itlog ni Shiyun nang makitang may isa siyang mali dahil sa pagka-distract niya mula sa droga. Nagdabog siya na ikinagulat ng buong klase. Tinignan niya si Bomsok at na-realize na inosente ito. Tumayo siya at naglakad patungo sa mga bully habang nagka-calculate sa kanyang utak. Kumuha siya ng libro at hinampas ito sa mukha ni Yeonbin sabay tinarak ang ballpen sa kamay ni Taehon na natae mula sa sakit. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa mukha ni Yeonbin at pinalupot pa ang kortina habang hinahataw ang mukha nito. Sa huli ay bumagsak si Yeonbin sa pinsala.
Sinabi ni Shiyu na dapat nakinig sila mula sa kanyang babala at tinangkang tapusin si Yeonbin pero dumating si Suho at pinigilan siya. Tinangka siyang pakalmahin ni Suho pero nandidilim na talaga ang paningin ni Shiyu kaya naman ay binato siya nito ng pouch. Sa huling eksena ay ginamit ni Shiyu ng upuan bilang armas. Nagsimula ang episode sa laban nila Suho at Shiyu. Ginamit ni Shiyu ng upuan pero hindi siya umubra sa lakas ni Suho. Ayaw pa rin kumalma ni Shiyu pero buti na lang ay dumating ang teacher sa lugar at unti-unting na-realize ni Shiyu ang kanyang mga ginawa. Kinagabihan kasama ng teacher ay pumunta si Shiyu sa ospital kung saan pinagalitan siya ng mama ni Yeonbin. Pinaliwanag ni Shiyu ng mga nangyari at pinakita ang mga laman ng bag ni Yeonbin. Kumalma ang nanay at sinabihan siya ng teacher na kailangang mag-transfer ng school ang kanyang anak. Narinig ni Yeonbin ang buong usapan kaya naman ay mas lalong umigting ang galit niya kay Shiyu. Kinaumagahan ay inaya ng away si Shiyu ng dalawang bully. Tinanggap niya ang hamon ng dalawa at dinala sila sa CR. Sinarado niya ang pinto at bumunot ng ballpen na nagpaalala sa dalawa kung gaano siya kabangis. Nabahag ang kanilang mga buntot at hindi natuloy ang gulo. Kinagabihan ay pinuntahan ni Seokdae si Yeonbin na binayaran siya upang gulpihin si Shiyu. Sa biyahe pa uwi ay nagkita sila Shiyu at Suho. Humingi ng sorry si Shiyu sa kanya ngunit mas gusto ni Suho ng palibre. Kinaumagahan ay naabutan na naman niya si Suho na natutulog sa classroom. Nang lunchtime ay inaya na niya si Suho sa kantin upang malibre ng pagkain. Sa unang pagkakataon ay meron ng nakakasama at nakakausap si Shiyu. Dahil dito ay nagselos si Bomsok. Nang mag-uwian ay tinangka ni Bomsok na mag-sorry kay Shiyu ngunit hindi niya ito tinanggap. Habang naglalakad ay naninig ang itlog ni Shiyu nang makita sila Seokdae na inaabangan siya. Tinanta silang paalisin ni Shiyu pero nakatikim lang siya ng palad mula kay Seokdae. Nakita nila Bomsok na tila ba dinadala nila si Shiyu sa isang liblib na lugar upang bugbugin. Kaya naman ay ginising niya si Suho upang tulungan si Shiyu ngunit tumanggi siya. Nagbago ang kanyang isip nang sabihin ni Bomsok na babayaran siya upang tulungan si Shiyu. Nagmadali ang dalawa upang hanapin kung saan dinala ng mga kumag si Shiyu. Sa isang liblib na lugar ay pinalibutan si Shiyu ng mga kumag. Ginamit niya ang ballpen pero hindi ito umubra. Gayunpaman ay nagawa niyang depensahan ng kanyang sarili sa kabila ng dami ng kanyang kalaban. Nang palis na siya ay napabangon si Seokdae at bigla siyang tinake-down. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Yeonbin upang sipasipain siya. Buti na lang ay dumating na sa lugar si Suho at sinagip si Shiyu. Nang palis na ang dalawa ay biglang inatake ni Seokdae si Suho. Nagkaroon ng matinding laban ng dalawa na tila ba magkasing bangis lang. Pinakita rin na pareho silang may karanasan sa mixed martial arts. Habang naglalaban ng dalawa ay pinagtutulungan na pala nila Yeonbin si Shiyu. Pumulot ng bote si Yeonbin pero bago pa man niya mahampas si Shiyu ay dumating si Bomsok at sinagip siya. Nakawala naman si Suho mula kay Seokdae at nagawang ma-de-escalate ang sitwasyon. Kaya naman ay umalis na sila Seokdae at naiwan naman ang mga bully na na-frustrate sa mga nangyari. Sa huli ay inaya nila Suho si Shiyu na kumain. Tinanggap na ni Shiyu ng sorry ni Bomsok at lumambot naman ang kanyang puso habang kumakain silang tatlo. Sa huli ay nag-text ang kanyang tatay na nagagalit dahil hindi siya umattend ng after-school class. Pag-uwi ay nakatulog na naman si Shiyu sa panonood ng lecture ng kanyang ina. Si Suho ay busy pa rin sa pagde-deliver. Si Bomsok naman ay nag-ano gamit ang mga picture ni Suho. Sa huling eksena ay nagpakita si Hilso na siya ring gang leader nila Seokdae. Nagsimula ang episode kay Hilso na natuklasan na tumanggap ng ibang trabaho sila Seokdae. Kaya naman ay pinarusahan niya ito at pinaghahampas ang kanyang braso. Pinuntahan ni Yeonbin si Seokdae sa ospital at nagulat nang makita si Hilso sa lugar. Nagplano sila laban kina Shiyu. Samantala nagbonding sila Shiyu at ginibi na sila sa sobrang saya. Dumaan si Shiyu sa tindahan at nakita si Yeonbin na nagnanakaw ng lipstick. Nagpanggap siyang girlfriend ni Shiyu upang makalabas ng tindahan. Sa labas ay nakipayong pa siya at nagpalibre ng pagkain. Sa huli ay nilagay niya ang number niya sa phone ni Shiyu bago tuluyang umuwi. Sa base ni Hilso ay makikitang sinisingin niya ang estudyante na nalubog na sa utang dahil sa sugal. Binigyan niya pa ito ng 3 araw upang makabayad bago tuluyang ipagulpi kay Seokdae. Kinabukasan ay pumunta si Yeonbin sa school at nakiusap kina Shiyu na makipag-usap sa kanyang abogado upang linisin ang kanyang pangalan. Pumayag sila at dinala sila ni Yeonbin sa basement ng isang building. Doon ay nagulat sila nang makitang nakaabang ang gang ni Hilso. Pinakita niya ang bali ni Seokdae at siningilang 3 ng 600k.
Sa una ay tumanggi pa sila pero nanginig ang kanilang mga itlog nang manutok na ng patalim si Hilso. Hiniwan niya ang braso ni Suho at binigyan sila ng 3 araw upang makapagbayad. Sa mga sumunod na araw ay bantay sarado silang 3 ng mga alagad ni Hilso umaga man o gabi. Kaya naman ay tinawagan ni Shiyun si Yong-i at palihim na nakipagkita sa isang resto. Binunyag ni Yong-i ang buong operasyon ni Hilso kung saan kasabwat pala siya sa isang online sugal. Prospect nila ang mga estudyante at sa una ay papanalunin sila ng laro. Pero sa huli ay dadayain na sila hanggang sa unti-unting maubos ang kanilang pera. Ia-approach nila ang mga estudyante at papautamin. Ang mga hindi makakabayad ay magiging alila ni Hilso upang magbenta ng droga. Palihim namang ninakaw ni Bomsok ang mamahaling relos ng kanyang magulang upang isanla. Kinabukasan ay pinakita niya sa 3 ang pera pero ibinahagi naman ni Shion ang kanyang mga natuklasan at ang plano niya na i-report sa pulis ang operasyong ito. Sinimulan na nila ang kanilang plano kung saan in-approach ni Suho si Hilso at nag-suggest kung paano mapapalaki ang kanyang online sugal. Natuwa siya sa suggestion kaya naman ay dinala niya ito sa kanyang office. Naiwan sila Yong-i sa lugar kaya naman ay naitanong ni Shion sa kanya kung ano ang address ng base ni Hilso. Labis na nag-alala si Bomsok kaya naman ay nag-taxi siya patungo sa lugar. Si Shion naman ay nagmadali upang humanap ng pulis. Ni-reveal ni Yong-i kay Sokde na kasabot siya sa misyon upang mapabagsak si Hilso. Narating na nila Suho ang lugar kung saan palihim niyang nilarawan ang base ni Hilso. Sa loob ay naghinala si Hilso nang mapansin ang mga kinikilos ni Suho. Kaya naman ay pinabatutan niya ito sa kanyang alagad. Kinuha niya ang cellphone ni Suho at nakumpirma ang kanyang hinala. Sa huli ay pinatulog niya si Suho at naghanda na para sa mga pulis. Dumating si Bomsok sa lugar at pinakita ang dala niyang pambayad. Gayunpaman ay kinidnap siya ni Hilso at isinama sa kanilang pagtakas. Dumating na si Shion sa lugar kasama ang mga pulis. Pero dahil wala silang search warrant ay bumalik rin ang mga pulis sa station. Mag-isang pinasok ni Shion ang lugar at doon ay natuklasan niyang nilinis na nila Hilso ang mga ebidensya. Sa huling eksena ay nanginig ang kanyang itlog. Nagsimula ang episode kay Hilso na tinawagan si Sokde upang makipagkita sa kanya sa isa pa nilang taguan. Sinundan ni Yong-i si Sokde at shinare ang kanyang lokasyon upang masundan sila ni Shion. Sa lugar na ito ay makikitang binihag ni Hilso ang dalawa. Dumating sila Sokde sa lugar at natuklasan ni Hilso na kasabwat sila nila Shion. Kaya naman ay muli niyang pinarusahan si Sokde na buong tapang na hinarap ang sakit. Pagtapos ay tinuntan niyang tapusin sila Suho pero dumating si Sokde at pinigilan siya. Samantala narating na rin ni Shion ang lugar at agad na tumawag ng mga pulis. Balik sa laban ay nagpalitan ng suntok ang dalawa kung saan unang bumagsak si Hilso. Kaya naman ay gumamit siya ng patalim at napabagsak si Sokde. Buti na lang ay hinampas at napabagsak ni Yong-i si Hilso. Ngunit nakabangon siya agad at tinangkang tapusin si Yong-i pero natigilan siya nang makarinig ng sirena ng pulis. Dumating si Shion at kinumpirma na nasa lugar na ang mga parak. Nagmadali ang mga kumag na lisanin ng lugar. Agad na pinakawala ni Shion ang dalawa nang biglang bumalik sa lugar sina Hilso na niloko lang pala ni Shion. Inatake sila ng grupo kung saan nadepensahan naman ni Suho ang kanyang sarili. Si Shion naman ay na-overpower at nagawang mahiwa ni Hilso sa mukha. Habang nagkakagulo ay tumakas na sila Sokde sa lugar. Biglang dumating ang mga pulis at pinigilan ang away. Gayunpaman ay nakatakas si Hilso ngunit hinabol siya ni Shion. Naabutan ni Shion si Hilso at agad umatake ngunit hindi siya umubra. Nang tatapusin na siya ay dumating si Suho sa lugar at sinagip siya. Nahirapan siya sa pakikipaglaban kay Hilso kahit na nagtutulong pa silang dalawa. Sa huli ay nagawa ni Shion na mahampas ang tuhod ni Hilso at agad namang tinapos ni Suho ang laban. Samantala pinatakas ni Sokde sila Yong-i at nagpahuli siya sa pulis upang harapin ang kanyang mga kasalanan. Gabi na nang matapos ang operasyon at sa loob ng sasakyan ay inatake ni Sokde si Hilso bago tuluyang makipaghiwalay ng landas. Sila Shion naman ay pinapunta sa police station upang mag-iwan ng statement. Doon ay dumating ang assistant ng tatay ni Bomsok at sinabi sa kanila na napalusot niya ang 3 sa batas. Pinauwi niya si Shion at dinala naman niya si Bomsok sa isang kwarto kung saan nakagapos si Hilso. Ginulpi niya ito at inutusan si Bomsok na sumuntok rin bilang bawi sa mga nangyari. Sabi ng assistant na utos daw ito ng ama ni Bomsok pero hindi talaga siya pabor sa karahasan. Sa labas ay nakita ni Shion si Yong-i na pinuproblema kung saan siya matutulog. Kaya naman ay dinala niya ito sa ospital para doon palipasin ang gabi. Napansin ni Suho na tila ba mag-shota na ang dalawa ngunit itinanggi ito ni Shion.
Pag-uwi ay nakaramdam na naman si Shiyo ng labis na kalungkutan. Kaya naman ay bumalik siya sa ospital at dinalhan ng dalawa ng midnight snack. Napansin ni Suho na hindi na masyadong bad boy si Shiyun. Dahil dito ay hindi napigilan ni Shiyun ng umiti. Samantala nagpakita na ang adoptive father ni Bomsok na si Jinwa na isa ring tanyag na kinatawan sa gobyerno. Sa huling eksena ay makikitang pinaparusahan niya si Bomsok dahil sa pagsuway sa kanyang utos. Nagsimula ang episode kina Bomsok na naging legend na sa school matapos silang mapakulong si Hilso. Maging ang mga bully na sila Taehun at Jomchan ay walang masabi. Sa kantin ay nabanggit ni Suho si Yong-i kaya naman pag-uwi ay hinanap ni Bomsok ang IG niya. Nakaramdam siya ng matinding selos nang makita ang mga larawan sa profile ni Yong-i. Nang mag-bonding sila ay hindi makarelate si Bomsok sa kanilang pinag-uusapan. Dumating si Shion at na-realize ni Bomsok na hindi siya fit sa barkada na ito. Sa karaoke ay hindi niya kinaya ang selos at lumabas na lang. Sa labas ay nakita niya ang mga nambully sa kanya sa dati niyang school. Hinabol siya ng mga bully pero nagawa niyang makapagtago kaso lang ay naiwan niya sa karaoke ang kanyang cellphone. Pagbalik doon ay naninig ang kanyang itlog nang makitang sinagot ni Yong-i ang tawag ng mga bully. Sinigawan niya si Yong-i na dahilan upang mag-walkout ito at sundan ni Suho. Nahanap ng mga bully ang kwarto at nagpakita sila ng intensyon na saktan na naman si Bomsok. Buti na lang ay maangas silang pinalabas ni Shiyun sa kwarto. Pag-uwi ay kumain si Shiyun kasama ang kanyang ina ngunit tila ba wala ang atensyon nito sa kanya. Si Bomsok naman ay patuloy na hinaharas ng mga bully na ayaw tumigil sa katatawag. Kaya naman kinaumagahan ay nilabas niya ang kanyang stress sa mga kaklase niyang nagtatawanan. Muntik na silang magkasakitan pero dumating si Suho at pinigilan siya. Gayunpaman ay may sama ng loob rin siya kay Suho dahil sa pagiging close nito kay Yong-i. Sa sumunod na araw ay makikitang nagti-training si Shiyun at ang coach niya ay walang iba kundi si Suho. Pagtapos ng klase ay pumunta sila sa bahay ni Bomsok na umabsent dahil sa stress. Doon ay pinilit ni Shiyun si Bomsok na mag-open up patungkol sa mga bully. Kinwento niya ang nakaraan kung saan walang awa siyang ginubulpi ng mga ito na dahilan upang lumipat siya ng school. Nang marinig ito ay pinatawagan ni Suho sa kanya ang mga bully para makipagkita. Pinuntahan nila ang lugar at pinasok ang kwarto ng mga bully. Doon ay inutusan ni Bomsok si Hee-jun na mag-sorry ngunit tumanggi ito at sinabing wala naman silang kasalanan. Kaya naman ay kinurot ni Suho ang kanyang tenga at wala siyang nagawa kundi mag-sorry. Biglang sinampal ni Bomsok si Hee-jun at gumanti naman ito. Pagtapos ay tinangka niyang hampasin ng mic ang bully ngunit pinigilan siya. Kaya naman ay lumabas na lang siya ng lugar at sinundan naman siya ni Suho. Naiwan si Shiyun sa kwarto at tag-iwan ng babala sa mga bully. Sa labas ay nilabas ni Bomsok kay Suho ang lahat ng kanyang hinanakit. Nainis si Suho at inislam siya sa pader dahilan upang mag-walkout na naman siya. Habang naglalakad ay nakita ni Bomsok ang mga delinkwente niyang kaklase. Natagpuan siya nila Hee-jun at napansin nila Jomchan na tila ba hinaharas nila si Bomsok. Kaya naman ay pinrotektahan siya ng mga ito at dinala sila Hee-jun sa parking lot upang masampal. Pagtapos ay nagpa-Gcash pa sila ng pera. Nakita ni Bomsok ang mukha ni Hee-jun at bigla niya itong pinagsisipa ng buong lakas. Pagtapos ay pumunta sila sa bar kung saan nilibre sila ni Bomsok. Nagpicture pa sila at labis namang natuwa si Bomsok nang makitang nakatag siya sa IG story ni Jomchan. Kaya naman ay in-unfollow na niya si Suho at tuluyan ng sumama sa grupo nila Jomchan. Habang lasing ay kumuha pa siya ng mga babae para mas lalong sumaya ang kanilang gabi. Nagsimula ang episode kay Bomsok na pumasok ng meron pang hangover. Napansin ni Shiyun na kumampi na siya sa mga bully. Sa science class ay tinanong niya si Bomsok kung bakit hindi na siya sumasama sa kanila. Sinabi ni Bomsok na ayaw na niyang magpabata kay Suho na aksidenteng narinig ang buong usapan. Tinawag niyang kaawa-awa si Bomsok na dahilan upang mag-walkout ulit ito. Kinagabihan ay pumunta ulit si Bomsok sa bar pero sa pagkakataong ito ay kasama na nila si Yongbin. Pinakilala ni Yongbin sa kanya ang kaklase niya na si Woo-yong. Sa parehong gabi ay sinundo ni Suho si Shiyun upang magbonding at uminom ng alak. Kinabukasan ay makikitang napariwara na si Bomsok at maging si Shiyun ay hindi na niya pinapansin. Kaya naman ay kinausap ni Shiyun sila Jomchan at binalaan na tigilan na ang pagsasamantala sa yaman ni Bomsok. Sa kantin ay hindi pumila ang mga barombado. Pinapila sila ni Suho ngunit tumanggi sila kaya naman ay pinalipad niya si Jomchan. Pumila silang lahat maliban kay Bomsok. Binigyan siya ng pagkakataon ni Suho ngunit hindi pa rin siya natinag kaya naman ay nakatikim rin siya ng tulak.
Wala silang nagawa kundi mag-walkout at sa labas ay naalala ni Bomsok si Woo-yong. Napanood nila ang lakas ni Woo-yong mula sa video. Dumayo sila sa Jisung High School kung saan binayaran ni Bomsok si Woo-yong ng 40k upang bugbugin si Suho. Hindi pa siya nakontento kaya naman kinagabihan ay sinabutahin nila ang preno ng motor ni Suho na dahilan upang maaksidente siya sa daan. Iikay ka siyang pumasok ng school kung saan na-realize niya na kasabot si Bomsok sa nangyari sa kanya. Kaya naman bago lumabas ay sinabihan niyang nakakadiri si Bomsok. Lumipas ang 2 araw ay birthday na ni Suho. Tinangka siyang tawagan ni Bomsok upang papuntahin sa gym at ipagulpi kay Woo-yong ngunit nakablock ang number niya. Kaya naman ay tinext niya si Yong-i at pinapunta sa isang resto dahil may regalo daw siya para kay Suho. Ngunit imbis na regalo ay kinidnap lang siya ng mga kumag. Nabasa ni Shiyo ng text mula sa cellphone ni Suho kung saan nalaman niyang nakidnap si Yong-i. Binula niya ang mga mensahe at tinago ang cellphone ni Suho. Pagtapos ay nagpalusot siya kay Suho upang makalabas at makapunta sa lugar kung saan dinala si Yong-i. Pagdating doon ay agad silang tumakbo ni Yong-i at sa escalator ay pinigilan niyang makalapit ang mga kumag. Sa babae na overpower siya ng mga ito pero nagawa pa rin niyang matalo ang mga kalaban. Tatapusin na sana niya si Yongbin kung hindi lang dumating si Woo-yong. Naglaban sila Woo-yong at Shiyun kung saan pinaglaruan lang siya ng napakalakas na fighter. Nang siya ay bumagsak ay walang awa na siyang ginulpi ng mga bully habang si Bomsok ay nasa baba at nakukonsensya para kay Shiyun. Dumating ang mga pulis at nag-iwan naman si Yongbin ng trash talk bago umalis. Sa huling eksena ay nagising si Suho nang hindi pa bumabalik sila Yong-i at Shiyun. Nagsimula ang episode kay Yong-i na nire-report sa mga pulis ang nangyari. Tinawag siya ni Shiyun at sinabing huwag ipaalam kay Suho ang mga nangyari. Pagtapos ay tumawag siya kay Bomsok at sinabing pigilan na si Suho. Sa ospital ay naalala niya ang nakaraan kung saan palaging nag-aaway ang kanyang mga magulang. Kaya naman ay mas pinili niyang mag-focus na lang sa pag-aaral. Sa school ay nagduda na si Suho kung bakit hindi pa rin nagpapakita si Shiyun. Wala rin siyang nakuhang sagot kay Yong-i at wala ring tao sa bahay ni Shiyun. Kinabukasan ay sinundan niya ang mga bully at narinig mula sa kanila na nagulpi si Shiyun. Kaya naman ay pinarusahan niya ang mga ito. Sa takot ay sinabi ni Jongchan ng katotohanan na kasalanan daw ni Bomsok ang lahat. Pinuntahan niya si Yong-i na sinabing kakauwi lang na yon ni Shiyun mula sa ospital. Kaya naman ay tinungo niya si Shiyun at kinamusta siya. Gayunpaman ay hindi niya pinahalata na alam na niyang nabugbog si Shiyun. Samantala nakatikim ng matinding panggugulpi si Bomsok mula kay Jinwon matapos nitong malaman ang lahat ng kanyang pinaggagawa. Pagbukas ng phone ay nalaman niyang hindi na siya nakablock kay Suho. Kaya naman ay agad niyang tinawagan si Suho na kasalukuyang ginugulpi si Yongbin upang malaman kung nasan si Bomsok. Nag-uusap ang dalawa at nag-set up ng meeting place para mag-alam niyo na. Samantala tumawag si Yong-i kay Shiyun at sinabing hindi niya makontak si Suho. Nag-alala ang dalawa at nagkita upang hanapin siya. Narating na ni Suho ang lugar at pagpasok ay agad niyang tinausap si Bomsok. Humingi siya ng sorry dahil nasaktan niya ang feelings ni Bomsok. Sinabi ni Suho na dapat mag-sorry rin si Bomsok kina Shiyun at Yong-i. Tumanggi si Bomsok kaya naman ay natikman niya ang palad ni Suho. Pagtapos ay isa-isa niyang pinatumba ang mga kumag sa paligid. Pinaakyat siya sa ring ni Woo-yong. Ni-reveal ni Woo-yong sa kanyang mga viewers na natalo na pala siya dati ni Suho sa isang professional match. Nagsimula na ang laban ng dalawa kung saan pinakitang dikit na dikit lang ang laban. Kaso lang ay nagawa ni Woo-yong na puruhan ng hita ni Suho. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake pero sa huli ay nakapag-counter-attack si Suho at napatumba si Woo-yong. Kaya naman ay pinatid ni Taeho ng kanyang paa na naging dahilan upang manockout siya ni Woo-yong. Umakyat ng ring si Bomsok at pinagsisipa ang kanyang ulo. Maging ang mga bully ay nakisali sa pagtadyak. Dumating ang assistant sa lugar na natrace ang lokasyon ni Bomsok at napansin naman ni Jongchan na hindi na humihinga si Suho. Nagpanik sila at tinangkang umalis pero pinigilan sila ng assistant na bumubuo na ng alibay para sa krimen na ito. Naninig ang itlog ni Bomsok na napaiyak rin nang ma-realize ang sinapit ni Suho. Sa huli ay nilayo na siya ng assistant sa lugar. Nagsimula ang episode kina Shiyun na hindi pa rin makontak si Suho. Lingid sa kanilang kaalaman ay may alibay na ang mga kumag na nag-collapse lang daw si Suho mula sa workout. Ang katawan ni Suho ay kinuha na rin ng mga medic. Si Bomsok naman ay muling ginulpi ng kanyang ama na pinlanong ipagpatuloy na lang niya ang pag-aaral sa Pinas. Kinabukasan ay pumasok ng school si Shiyun at namiss ang kanyang kaibigan.
Kaya naman sa exam ay hindi siya nakapag-focus na dahilan upang bumagsak siya dito. Pagkakuha ng cellphone ay nanginig ang kanyang itlog nang marinig mula kay Yong-i ang sinapit ni Suho. Agad siyang tumuwo ng ospital kung saan nandoon na si Yong-i. Pinasok niya ang kwarto at nakilala ang lola ni Suho na kasalukuyang nasa koma. Dahil dito ay hindi napigilan ni Shiyo ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kalaunan ay umalis rin siya ng lugar ngunit buo na ang kanyang loob na iganti ang kanyang kaibigan. Kinabukasan ay pumunta siya ng Jisung High School at tinanong kung nasaan ang classroom ni Yongbin. Pumasok siya sa classroom at inuntog ang ulo ni Yongbin sa mesa. Pagtapos ay tinusok niya ang ballpen sa balikat nito. Nanininig sa takot si Yongbin at sinabing nasa gym si Woo-yong. Pinatulog niya si Yongbin at kinuha ang cellphone nito kung saan napanood niya ang ginawa ni Bomsok kay Suho. Tinungo na niya ang gym kung saan nag-sneak siya kay Woo-yong kaso lang ay napredict ito ang kanyang atake. Naalala ni Shiyo ng turo sa kanya ni Suho at ginamit ito ngunit hindi pa rin siya umuobra kay Woo-yong na pinaulanan rin siya ng mga suntok. Tinanggal ni Shiyo ng sintas ng sapatos ni Woo-yong at ginamit ito upang sakalin siya. Nakawala si Woo-yong at galit na galit siyang sinuntok ngunit natamaan niya ang dumbbell. Sa sakit ay nagkaroon ng pagkakataon si Shiyon upang hampasin ng dumbbell ang paa ni Woo-yong. Nagmakaawa si Woo-yong sa kanya ngunit dinurog pa rin ni Shiyon ang kanyang paa. Umalis si Shiyon habang nanininig ang itlog ni Woo-yong sa sobrang sakit. Samantala ginising si Bomsok ng assistant dahil magdadrop na siya sa school. Sa biyahe ay pinigilan sila ni Yong-i na nagwala dahil sa sinapit ni Suho. Lumabas si Bomsok sa kotse at sinisi si Yong-i sa pagkasira ng kanilang barkada. Pagdating sa school ay nag-offer si Jinwon na sagutin ang mga medical bills ni Suho. Pumunta si Shiyon sa Byeoksan High School at inatake sila Taehoon gamit ang fire extinguisher. Nanlaban ang dalawa ngunit sa huli ay napatulog ni Shiyon si Taehoon at ganun rin ang sinapit ni Jongchan. Pagtapos ay hinagis niya si Bomsok mula sa upuan at tinangkay itong saktan. Sinabi ni Bomsok na hindi niya ginusto ang mga nangyari at kahit na mahirap ay mas pinili ni Shiyo na bigyan ng mercy ang dati niyang kaibigan. Sa labas ay tinangka siyang i-detain ng mga teacher ngunit nagwala siya at sinigawan sila. Pinuntahan niya si Suho at nakatulog mula sa kapaguran. Napanaginipan niya ang nakaraan kung saan masaya silang nag-uusap nila Suho. Lumipas ang ilang araw ay pumunta na sa airport si Bomsok upang sa Pinas na lang mag-aral. Hindi pinadala ni Jinwon si Shiyon sa juvenile center kapalit ng kanyang katahimikan sa ginawa ni Bomsok. Sa halip ay pinatransfer na lang siya sa malayong school na tinatawag na Yunjang High School. Doon ay sinuportahan siya ng kanyang mga magulang. Pagpasok sa classroom ay nakita niyang magulo rin ang klaseng ito. Nagpakilala siya at nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase. Sa huling eksena ay nilapitan siya ni Hyoma na minaliit siya at tinangkang mag-assert ng dominance pero hindi nito alam ang kakayahan ni Shiyon.